Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Paki-like and share muna po ninyo ng ating video at click subscribe dito po sa ating channel and hit the notification bell para updated kayo ng mga balita dito sa ating bansa tulad nito. Ano yan, Mr. Maravillas? Siguradong siguradong luksa na naman ngayon yung mga dilawan. Kasi ba naman, dinomog ng napakaraming tao. Tingnan ninyo. Siksik. Hindi maulugang karayom po yung audience ni Tony Gonzaga. Yung concert po, bigong-bigo sila. Nahatakin po yung concert ni Tony Gonzaga. Ang gusto nila, matulad sa kanilang laging nilalanga. What? Ito mga kapuso at kapamilya, kapatid. Para man lang yung kampanya ni President BBM, napakaraming tao namula mga kababayan sa Araneta Coliseum. O, kita ninyo, sabi rito, roar, sold out. Sabi rito, supporters of singer-actress Tony Gonzaga arrived at Araneta Coliseum to witness the 20th anniversary concert on January 20, 2023. Bigong-bigo yung mga kakampon. Yan kasi, hindi ninyo tinitigilan ng pangbaba si Tony Gonzaga. Ayan tuloy, lumipad yung concert niya. At saka, yung pangunguyog ninyo kay Alex Gonzaga, inagkuha na din po, nagsorry na. Ayaw pang tigilan ng mga kakampon, mga kababayan, yung pangbabas kay Alex Gonzaga. Kasi kapatid, mga kababayan ni Tony Gonzaga, na isang supporter ni BBM. Nagsorry na po. Marami daw siyang natutunan sa kanyang birthday. Ayun, yung umayos. Daming nag-react po, sabi rito, sa concert ni Tony Gonzaga. Sabi ng mga netizens, ang daming naiyak. Ang naiyak man lang po, yung mga kakampon, victory shout, sabi ni Will Ocampo. Pati pala si Will Ocampo, nag-react dito. Thank you sa mga buzzers ni Miss Tony Gonzaga. Thank you for your free promotion. Negative publicity, still publicity. Sabi ko sa inyo, ganun po sa promotion. Pag pinagpapansin ninyo, lalong sumisikat yung tao. Ang akala ninyo, nasisiraan ninyo. Yun ang nangyari kay President Bongbong Marcos. Pinagbabas, mga kababayan, si President Bongbong Marcos, wala. Ayaw talaga tigilan po. Ayaw, landslide. Ganon din si Tony Gonzaga. Because negative publicity is still publicity. Sabi ko sa inyo, tinuturuan ko kayo na nasa advertising business po ako for more than 30 years. Nasa media ako, I must know. Most of the time nga, kaya nga yung ibang mga vloggers, binibira nila yung kapwa nila mga vloggers para sumakay sa issue, sumakay sa kasikatan ng vlogger. Ganun po. Ganun ang kanilang strategy. Pero ako, hindi ko po pinapatulan ng mga ganon. And sa showbiz nga po, ito yung kalakaran sa showbiz. Pag walang issue, gagawa sila ng issue.
sa pamamagitan ng mga showbiz reporters, may mga kanya-kanyang handlers yan. Sila mismo yung nagpapalitaw ng kung ano-ano mga controversy. What? Para pag-usapan ng mga mamamayang ng madlang people. You see? Sabi rito, musta naman yung fake news na pinakalat ninyong walang audience sa concert ni Miss Tony Gonzaga? Fake news pa more. Super galing mag-perform nila, mag-sister at with the guest, lalo na si Mr. Andrew E. in Martin Rivera. Happy birthday and congrats again, Miss Tony G. Kita ninyo. Talagang dinomog po ng napakaraming tao. Nasa na yung naghahanap ng 30 million na nagsusuporta daw kay Tony G? Bakit ang tahimik nila ngayon? O sinusundo na si Lenny sa bus terminal? Yun pa mga kababayan pala, no? Mabutit na banggit rito. Si Santa Mama, balik sa pag-sakay-sakay sa bus. Sabi ng mga netizens, mga kababayan, matapos nalibutin ni Santa Mama yung America and other parts of the world, sa nakalipas na mga araw, tapos ngayon, balik siya sa pagsakay-sakay. Dati, eroplano ang sinasaksyan niya. Ngayon, balik na naman po sa bus. Balik siya, mga kababayan, balik siya sa drama na gusto niyang i-project na makamasa siya at sanay siya. Sa buhay niya, mahirap, mga kababayan, para makarelate, mga kababayan, yung mga ordinaryong mamamayan at ituan niya ang kailangan nating ibalik sa posisyon sa 2025. What? Sabay intensify, mga kababayan, ng mga kakampon niya na mga propagandistang dilawan na si President Bongbong Marcos daw, sige lang ang travel at waldas ng pera ng mamamayang Filipino. What? Ay, alatang-alatang script ninyo. Ini-intensify nila ngayon. Lahat ng galaw ng ating Pangulo at statement, binibigyan nila ng negatibong kaulugan. Yun, mamaya pag-usapan natin. Dito muna tayo sa concert ni Tony Gonzaga. Sabi rito, sold out crowds. May solid supporters George si Tony G. At isa pa, marami ang nag-promote sa concert, mga buzzers ni Tony. Umpisa nung MMFF, hinahanap ang 31 million. Ayon, rumisbak. Napakaganda po. Tinanood namin yung My Teacher. Napakaganda. Malayo yung ibang mga pelikula. Yung tawag dito, yung Partners in Crime. At saka yung Deleter. Malayo yung kwento. Yung pelikula pong My Teacher, ang may magandang mensahe. May lesson kang matututunan doon. Pero alam naman po ninyo, kasi ang gusto ng tao maglibang, kaya pinili nila, ang tumabo po sa takilya, si Vice Ganda. Pero kung yung makukuha nating lesson at magandang kwento, maganda yung pakagawa ng My Teacher. Pero maganda na rin yun na binakbakan ninyong binakbakan. Ito tuloy, bumawi si Tony Gonzaga. What? Sabi rito, most powerful celebrity, Tony Gonzaga. Tinutuya nila, mga kababayan, si Tony Gonzaga kasi binansagan siyang most powerful celebrity ng mga fans. Ngayon, tinutuya siya kasi, tingnan mo niya, flop yung My Teacher.
At they're expecting mga kababayan na pati yung concert magpa-flop. Iba yung nangyari. Rumishback yung 31 million supporters ni President Bibi. Ito na ngayon mga kababayan. Hindi mahulog ang karayom yung audience. Tony Gonzaga may not be a power belter but she is also a total performer who can sing and dance at the same time like Kyla, Sarah, and Rachel Ann. Her voice has resemblance with Christina Aguilera. Sabi ng kakampon na nag-react din dito, para makalimutan pansamantala ng 31 million ang mahal na sibuyas. Kaya may susunod na concert uli yan. Sabi nila, iilan lang ang sold out na ticket. Ayan tuloy, pasabog ang dami. Sabi pa ng isa, so what kung yung iba nakapanood lang dahil sa libreng ticket? At least nagpunta sila para manood talaga. Unlike doon sa iba, namod-mod na mga libreng ticket para maging box office hit sila, pero nga pa rin. What? Sabi pa ng isang netizen, guys, hayaan mo na ang mga bitter na buzzers kasi kahit sila bumili rin ng ticket para makimarites sa concert ni Idol. Tama. Yung iba nang-usyoso lang po doon, bumili rin lang na ticket daw para makimarites lang. What? O ngayon, yung mga nagsasabing mga buzzers na susundan pa yung concert ni Tony Gonzaga para daw mapagtakpan yung issue sa Union. Ini naman po kailangan na pagtakpan pa yung issue sa Union. Kasi alam naman ng mga mamamayang Filipino na wala man shortage po. Ang nangyayari, hoarding. May enough supply. Kung baga, may mga pagkukulang, ma-address na po siya ng importation. Approved ng Department of Agriculture. Ngayon, yung presyong pinakagmahal na sa buong mundo, hintay-hintay lang po kayo kasi sabi ni Congressman Joey Sarte Salceda ng Albay, in the coming days, yung presyo ng onion po, hindi na ninyo problema kasi babagsak na siya sa 50 pesos per kilo. Sigurado siya. At handa nga niyang ipaputol ang 5 daliri niya pag hindi nangyari ang kanyang projection po. Ito yung balita ngayon. Na-interview si Congressman Joey Sarte Salceda ng mainstream media. Sabi rito, Solon, onions to drop to 50 pesos per kilo. You see, from 700 to 50 pesos. Kasi ang totoo niyan mga kababayan, yung presyo ng onion po, manipulated siya. Narinig ninyo yung testimony doon sa Senado ng mga farmers? Ano sabi nila? Ang bilihan niya sa amin yan, 8 pesos to 15 pesos lang per kilo. Kaya kami takang-taka kung bakit pagdating sa Metro Manila, 600 pesos na yung bintahan nila. Ang totoong presyo niyan, 8 pesos per kilo lang. Tinatago ng mga traders, mga negosyante. O ngayon, with the importation mga kababayan ng onions, o tingnan natin kung ano yung mangyayari sa inyo. Mabubulok na yung mga tinatago ninyong mga onions. A lawmaker on Friday said the price of onions will drop from the current high of 600 a kilo to only 50 pesos a kilo. Its natural price.
Yun man ang niya talaga ang dapat na presyo niya. As hoarders could not hold on to their stock forever, and with the country's harvest season for the price vegetable coming, dagdagan pa ng importation ng ating Pangulo. Kaya dinesisyon na ng ating Pangulo mag-import. Hindi niya kayo masawata sa panluloko ninyo sa mga tao. O babahain natin ng onions ang market. Hintay-hintay lang kayo. And harvest time na rin po, mga kababayan. Everything will normalize, sabi po ni Kong Joey. So you can cut all my 5 fingers if it does not go back to 50 pesos. Siguradong sigurado. Ay, Congressman, kaibigan natin si Congressman, i-ready mo na yung i-ready mo na yung mga daliri mo. Araw-araw, ganito na yung ipa-flash mo yung 5 fingers mo na ready mong ipaputol. Pag hindi nangyari ang yung prediction. Di ba? Said Congressman Joey Salceda, chairman ng House Ways and Means Committee. Kumbinsido po si Congressman Joey na talagang nandiyan, mga kababayan, ang matinding sabwatan, price manipulation, hoarding ng produkto. At itong mga hoarders na to, possibly, mga kababayan, ito ay kuwan ko man lang po. Tawag dito. Analysis ko man lang po, opinion ko. Malamang sa malamang, may nagpupundo po rito na mga dilawang supporters para ipahiya po yung ating Pangulo. Nakita ninyo, ini-intensify na nila yung paninira po sa ating Pangulo. Lahat na lang ng statement, lahat na galaw, binabantayan po. And it is interpreted negatively. Yung travel po sa foreign trip niya sa Davos, Switzerland, yung mga dilawan, hindi mapakali. Chorus na po sila sa pag-atake sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You see? So tingin natin, may grupo na nanggagatong po rito. And baka nga pinunduhan ng isang mayamang supporter ni Santa Mama, itong mga hoarders and price manipulators para itago po yung produkto, itong onion po, para gawing issue laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi gusto nila, itong mga dilawan, umalis na yung ating Pangulo sa Department of Agriculture. Ayaw naman ng ating Pangulo kasi may tatapusin pa niya ako dyan. Ayaw kasi nila po na magtagumpay yung ating Pangulo. Ganon. At itong issue sa presyo ng onion ang ginagamit nila. Next po, yung itlog. Umiikot lang po, sugar, asin. Pero yung author po ng batas sa asin law, mga dilawan, sinabotay nila yung industriya sa pag-aasin. You see? Gadon katindi. Tapos onion, and this time mga kababayan, itlog. Yun ang ifo-float nila. Yun ang susunod nilang topic, mga kababayan, para dungisan, i-smear campaign. Yung ating Pangulong BBM. Hindi kayo obra. So sabi rito ni Congressman Joey, there is a mafia in control of the ports. He said in a mix of English and Filipino. So if you go to Subic, I can tell you there are at least about 50 containers filled with onions which are delivered little by little. Congressman,
tumulong ka na siguro sa pag-expose nito and siguro itip na ninyo sa mga authorities kasi congressman ka eh para isagawa yung mga raids dito sa mga tinatagong mga sibuyas. Tumulong ka, tumutulong ka naman eh. Tumutulong ka na rin lang naman eh. Kasi, di ba, during the election, itong si Congressman Joey, Linlin ito. And this time, mga kababayan, nang manalo si President Bongbong Marcos, lumipat na siya kay President Bongbong Marcos. Essentially, what they did was predatory pricing. They came in, brought the prices down, killed the local Filipino farmers, and now they control the supply. Yan ang rason po mga kababayan, itong sabwatan, itong mafia, ito ang dahilan kung bakit ganito ang presyo nitong onions. Sila din mga kababayan ang actively engaged sa smuggling. At barkada nila yung mga dilawan. And that's the reason why palitaw sila ng palitaw ng mga issue. At sila din malamang ang nasa likod ng ideya na kailangan yung ating Pangulo in being posed by the opposition na ang ating Pangulo iwanan na po para makabuelo sila. Iwanan ng ating Pangulo mga kababayan yung pagiging secretary ng Department of Agriculture. Kita ninyo? Connecting the dots, ganon. Mga kababayan ng sitwasyon natin dito sa ating bansa. Kaya yung ating Pangulo, adaman po, sabi niya hindi, ang dami ko pang dapat gawin dyan sa Department of Agriculture. Kaya nga inawakan ko siya kasi nakasanayan na nila yung masasamang gawain sa Department of Agriculture. What? Ay, akala ninyo, hindi namin mababasa yung masasamang motibo ninyo. So sabi po ng congressman, to drive high prices down, the Department of Agriculture headed by President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the importation of 21,060 metric tons of onions, which will arrive on January 27. You just imagine, nagpaplano pa lang na mag-import, biglang bumagsak yung presyo ng onion from 600 to 400 plus na lang yung per kilo. Wala pa man actual delivery. So, anong ibig sabihin nun? Natakot sila. At pag ito'y dumating na, ay talagang babagsak sa dati kasi manipulated man lang po yung presyo. Manipulated nitong mga traders po na ganid. So sabi po ni Kong Joey, ahead of the expected completion of the local harvest in February. O ngayon, sabi rito, Senator Risa Hontiveros meanwhile called on the DA to immediately address the escalating cost of eggs. Doon naman po sila sa itlog. Ito naman yung imamanipulate po. Before the government needs to import them as well. The opposition senator also renewed the earlier call for the president to appoint a qualified agriculture secretary who will be able to work full-time to tackle the sector's deeply seated problems. Nakita ninyo ang script nila? Kitang-kita sa kanilang mga pronouncement, mga kababayan, kung ano yung intensyon para makabuelo yung mga makabuelo po yung mga kasabwat. Ayan man lang po mga kababayan ang mga kaganapan ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area.
Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. So, sa mga ko naman po, mga kababayan, sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink, di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger, sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.